Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Nick De Padua. Shoutout kay Richard Cos. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong estilo ng paglalaro? Naging interesado si Peklat. Bahagyang ngumiti si Hyjin, at sinabi sa akin kung ano talaga ang iniisip niya. Pagkarinig ni Peklat ay halatang puno ng gulat ang kanyang mga mata, ngunit pagkatapos pag-isipang mabuti ay tila naramdaman niya na ang ideya ni Hyjin ang pinakaangkop at maaasahan, at habang iniisip niya iyon ay mas lalong gumagaan ang pakiramdam niya. Damn it, Hyjin, tell me honestly, sinabi ba sa'yo ng leader ang mga planong ito? Damn, it must be. Let me just say, how dare you dare to sway the leader's order like my violent temper? Matagal na yata may secret order si Lord. Napangiti si Hyjin, at hindi niya sinisisi si Peklat sa pagkakaroon ng kakaibang ideya, dahil ang estilo niya sa paglalaro, kahit papaano, ay gaya nga ng nakasanayan ni Han Sanchen. How dare I compare with the leader? Mataas ang tingin mo sa akin, but, after working with the leader for a long time, I naturally learned some of his superficial features. Kung tungkol sa paglabag sa utos ng pinuno, hindi ka taka-taka. Matagal na akong kasama mo, at mayroon akong ilang mga problema mo. Pagkarinig nito, galit na galit si Peklat kaya hinaypan niya ang kanyang balbas at tinitigan ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya magawang pabulaanan. Damn, tinatamad akong sabihin sa inyo mga edukadong tao, shit, hindi ka gumagamit ng dirty words kapag nagmumura ka. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, iwinagayway ni Peklat ang kanyang kamay, sundin ang utos mo. Pagkatapos ng utos ni Peklat, hindi na masyadong gumalaw ang mga sundalo sa harapan. Sa kabaligtaran, ito ay ang departamento ng pagtatanggol ng lungsod. Ang unang lugar na personal na inatake ng Peiyuan ay nagsimula na ng isang malaking labanan. Sa kabaligtaran, ang pangalawa at pangatlong lugar ay ganap na nasa sitwasyon ng kulog at ulan. Sa paligid nila, nagkaroon pa rin ng kaguluhan, at ang mga bandila ng militar ng kalaban ay random din, walang ibang pagpipilian ang mga tao sa dalawang lugar, pagtatanggol. Hindi sila nang ahas na gumalaw ng basta-basta, at hinihintay na lang sila ng patrol team na mabilis silang suportahan. Nang makita na ang pangkat ng patrol ay nasa ilalim ng pader ng lungsod, ang mga general ng depensa ng lungsod sa iba pang dalawang lugar ay nakakuha ng kumpiyansa sa ilang sandali. Damn it, something's not right, bakit patayan lang ang panawagan ng mga tao sa paligid natin pero hindi binubugbog? Pwede bang pinaglalaroan tayo ng nasa tapat? Ang talagang umatake ay si Lao Hu, at ang dalawang panig natin ay peke lahat. Ang layunin ay ayaw natin silang suportahan sa una. May unang nagulat nito. Tinitigan ng mabuti ang mga sumisigaw na mga kawal sa paligid niya at ang mga watawat na itinaas ng basta-basta, mas lalo silang tumitingin, lalo silang nagkaganyan. Malapit na, pinangunahan din ng pinuno ng squad na namamahala sa suporta ang kanyang mga sundalo sa pader ng lungsod. Nasaan ang mga tao? Nasaan ang mga tao? Ang patrol team ay naglabas na ng kanilang mga kutsilyo at nasa isang fighting state anumang oras. Sayang naman at wala siyang nakitang kalaban maliban sa magiliw niyang hukbo nang umakyat siya. Damn it, there's no one. I'm also wondering if we've been tricked, there might not be any enemies around our two places at all, buti na lang sadyang pinaglaruan ng mga kalaban para maantala ang tulong natin. Ano? Nagulat ang kapitan. Bilasan mo, ayusin agad ang mga epektibong tropa, at lahat pumunta para sumuporta. Ang general na nagtatanggol sa lungsod ay sumigaw ng mahina, at pagkatapos ay hinayla ang kanyang mga nasasakupan, iwanan mo ang isang katlo ng mga tropa para sa iyo, hindi mahalaga kung ang kabilang partido ay isang multo o isang tunay, ang iba, mahigpit mong bantayan ang pader ng
lungsod, at babalik ako sa sandaling umalis ako. Oo. Pagkahulog ng mga salita, kinuha niya ang kanyang mga nasasakupan at pangkat ng patrol at sumugod sa nasusunog na pader ng lungsod. At sa oras na ito sa kabilang panig, halos kapareho ng doon, pagkatapos ng ikalawang pangkat ng patrol ay dumating upang sumuporta, ang general ng pagtatanggol ng lungsod doon ay sumasalamin din sa mga nangyayari sa isang iglap, at hinayla ang mga tropa at pinangunahan ang pangkat ng patrol na sumugod sa pader ng lungsod upang suportahan ang lugar ng digmaan. Ang dalawang grupo ng mga lalaki at mga kabayo ay mabilis na nagtipon na parang mga alon. Peiyuan, gusto mo nang palihim na atakehin kami, dapat gumising ka na sa panaginip mo. Nang makitang dumating na ang patrol team na sumusuporta sa kanya, at ang mga kapatid mula sa iba pang dalawang depensa ng lungsod ay umalis na rin, biglang nagkaroon ng kumpiyansa si General Hu ng Zhonwo City Defense Department. Total, suportado nila ang isa't isa sa tatlong panig, at sila ay napakalakas, bilang karagdagan sa pangkat ng patrol, hindi banggitin ang isang peiyuan, kahit na ang lahat ng mga regiment ng kabalyerya mula sa Yetian City ay sumugod, hindi ito mahalaga. Ang kanilang pagtatanggol sa lungsod mismo ay isang depensa laban sa lahat ng kanilang mga regiment ng kabalyerya, kaya hindi sila natatakot sa mga ito. Bigyan mo lang sila ng pagkakataong magsara. Peiyuan sneered, talaga. Pagkatapos ay titingnan natin kung maaari kang magpatuloy hanggang sa magising ako mula sa panaginip. Patayin. Patayin. Sa ilalim ng pamumuno ni Peiyuan, ang moral ng higit sa 1,000 mga regiment ng kabalyerya ay naging mas malakas. Kinailangan nilang magmadali upang ibagsak ang mga depensa ng lungsod bago dumating ang mga reinforcements. Ito ang death order na binalak noon ni Han Sanchen, nang walang anumang pagkaantala. Ang mga kapatid ng cavalry regiment ay talagang mga master na hindi natatakot sa kamatayan. Hindi ko alam kung naranasan na nila ang binyag sa digmaan o nawalan ng masyadong maraming kapatid sa labanang ito, bago at lumang puot ay idinagdag sa isa't isa, ilang subo ng mga kaaway. Sa kabilang banda, ang hukbo na nagtatanggol sa lungsod ay inatake na ng sorpresa, ngunit ngayon ay nakikita ang pulang mata na kaaway, maaari lamang silang lumaban at umatras saglit. Sa pader ng lungsod, isang malaking lugar ng teritoryo ang inookupahan ng gang ni Peiyuan habang nakikipaglaban. Kayo, ayon sa aking orihinal na utos, ipagtanggol mo sa akin ang pasukan ng pader ng lungsod, halika at patayin mo ako isa-isa. Oo, 12 ng mga nasasakupan ang nanguna at agad na umatras upang harangan ang hagdanan sa dingding, at sinamantala ang kalupaan upang harangin ang mga rumaragasang tropa ng kaaway. Naging mas matindi ang labanan. Ang mga sundalo ng iba pang dalawang depensa ng lungsod ay sumugod din doon sa pamumuno ng kani-kanilang mga general, ngunit nang malapit na silang dumating. Biglang, boom, boom, dalawang malalaking pagsabog na yumanig sa langit ay direktang nagpatulala sa kanila. Kasunod ng tunog, natigilan sila nang matuklasan na ang pinagmulan ng pagsabog ay talagang ang mga depensa ng lungsod na kanilang binabantayan. Natigilan ang dalawang general, wala silang ideya sa nangyari. Anong nangyayari? Sino ang umaatake sa ating city defense? Ito ay imposible, ito ay ganap na imposible. Matagal nilang binantayan ang kani-kanilang mga depensa ng lungsod, ngunit wala silang nakitang tropa ng kaaway. Bago pa man sila umalis ay inutusan na nila ang kanilang mga especially iya na suriin ang paligid, at ang balita na bumalik ang mga especially iya ay talagang tulad ng inaasahan nila. Wala masyadong mga kaaway na nakapaligid sa kanila, ngunit ang ilang mga kaaway sa kabilang panig ay gumamit ng ilang maliliit na mekanismo upang magpatakbo ng maraming mga flag para magpanggap na naroon. Sa makatuwid, sa paraan ng kanilang pagdating, alam na nila na ang kalaban ay lumilikha lamang ng momentum at pinipigilan silang dumating upang sumuporta. Pero bakit? Bakit may sneak attack ngayon? This is absolutely impossible. Han Sanchen has fight against US for so many days, kahit bilangin ko pa siya, hindi lalampas sa 10,000 ang kasalukuyang bilang ng tropa. Ngayon, makikita natin sa mata na ang malaking bilang ng kanilang mga sundalo ay nagtatanggol sa front fortify ng lungsod, kaya 1 o 2,000 tao lang ang talagang kayang magtago at mag-take out para salakayin tayo. Sa ngayon, ang laki ng sneak attack sa panig ni Lao Hu ay mukhang ma-verify ito. Then where the hell did they came to attack our city defense again? Ang dalawang general ay nasa isang estado ng pagkalito,
tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, ganap na tuliro kung ano ang nangyayari. Ang isa sa kanila ay tumingin pa sa Front City Defense sa oras na ito. Gayunpaman, ang rehimyento ng kabalyerya sa harap ng pagtatanggol ng lungsod ay nasa lugar pa rin, na nangangahulugan na wala pa silang nagawa. Anong gagawin? Anong magagawa ko? Bumalik. Ngunit ang panig ni Lao Ho ang pinakamatinding inatake, at ngayon ay puspusan na ang kalaban, kung hindi sila pupunta para sumuporta, natatakot ako na tiyak na mawawalan sila ng bahagi ng pagtatanggol ng lungsod ngayong gabi. Saan ako pwedeng pumunta? Tara na. One of them made up his mind. I believe it's still a bluff. Besides, our city defenses on both sides have their own headquarters soldiers. Soldiers have no choice. Nag-isip sandali ang lalaki, saka tumango, go. After the words fell, the two teams continue to support, and at this time their respective city defense departments. Superior. Nasinabayan ng dalawang mahinang sigaw, dalawang grupo ng mga lalaki at mga kabayo ang mabilis na umakyat sa pader ng lungsod mula sa dilim, at pagkatapos ay direktang sumalakay sa mga tagapagtanggol sa pader ng lungsod. Bagamat ang dalawang pangkat ng mga tropa na ito ay hindi napunta sa labanan na kasinggan ng Peyo Anbo, sila ay kumilos din ng napakabilis, diretso silang umakyat sa pader ng lungsod, at pinatay ang kalaban ng halos mahirap mag-react. Hindi nakatiis ang kalaban. Saglit, lumaban at umatras. Patayin. Gayunpaman, ang moral ng dalawang grupo ng mga tao ay lubos na napabuti, at sila ay dumiretso pababa na parang baha. Ang mas nakakatakot pa sa mga city guard ay nang magsimula ang grupong ito ng mga patayan, ang pinuno ay nakamaskara ngunit pinunit ang kanyang belo, at sa ilalim ng belo ay ang iconic na mukha ng Dowskar. Bagamat karamihan sa mga tagapagtanggol dito ay mga kaflankang tropa, ibig sabihin, hindi pa talaga sila nakikipaglaban sa Peklat, ang frontal commander, ngunit kung tutuusin, sila ang commander ng regiment ng kabalyero, kaya paanong hindi nila naiintindihan. Bukod pa rito, ang rehimyento ng mga kabalyerya ay nakipaglaban ng mabangis sa harap, at lahat ay labis na humanga sa kanya. Na nakikita ang Peklat ngayon, hindi lamang siya natural na takot, kundi pati na rin malalim na tuliro at nalilito. Ikaw, hindi ka ba nagsiset up ng mga panlaban sa front side? Paano ka napunta dito? Halatang ngayon lang, matapos makitang umalis ang kanilang commander-in-chief, partikular din nilang binantayan ang galaw ng city defense ng kalaban, pagkatapos ng lahat, sa Yetian City, ang tunay na banta sa kanila ay ang Frontal Cavalry Regiment. Sa makatuwid, palagi silang nagbibigay pansin doon, upang sa anumang sitwasyon, maaari silang gumawa ng napapanahong mga pagsasaayos upang harapin ito. Ngunit mula sa simula hanggang sa wakas, kahit ilang minuto ang nakalipas, sigurado sila na ang regiment ng kabalyero sa harap ng depensa ng lungsod ay hindi gumagalaw. Talaga, tignan mo ulit, ngumisi si Peklat, hindi nagmamadaling umatake, bagkus ay tiningnan lang siya ng bahagya. Ang munting pinuno ay mabilis na sinamantala ang pagkakataon upang tingnan muli ang front city defense. Damn it, nakatayo pa rin doon ang cavalry regiment sa front city defense, hindi gumagalaw. Nang makita ang pag-aalinlangan sa mukha ng lalaki, hindi napigilan ng Peklat at ng kanyang team na mapamura. Ikaw, anong tinatawa-tawa mo? Naghihinalang tanong ng lalaki. Ngumuso si Peklat, syempre ang buhay ay tatawa, iiyak, at kikilos pa, ang mga patay lang ang tatayo doon na hindi kumikibo. Pagkarinig nito, natigilan ang lalaki saglit, ngunit hindi nag-react ng ilang sandali. Pero sa sumunod na segundo, biglang bumukas ng bahagya ang kanyang mga pupil. Hindi pwede. Mabilis niyang nilinggan muli ang Frontal Cavalry Regiment sa di kalayuan. Sigurado na, isa-isang tumayo ang grupo ng mga taong nagbabantay sa harapan, hindi kumikibo. I'm sorry, alam namin na tiyak na kakagaitan mo kami ng mahigpit, kung gagawa man kami ng anumang galaw, siguradong mag-a-adjust ka at tutugan sa oras. Kaya naman, we can only use some dummies to pretend that we are there, and then, sneaking in behind the scenes, I'll catch you all by surprise. Diretsyong salita ni Peklat na ikinatulala ng lalaking may pupils na nakabakaka. What the hell? Which means, the whole time, yung mga sundalo na parang hindi gumagalaw ay talagang, dummies lang. Kadiliman. Depende sa, sila ay direktang nalinlang ng iba,
at pagkatapos ay gumawa sila ng isang mabangis na hakbang. Ikaw, galit ang lalaki na hindi na siya makapagsalita, sa sobrang galit niya ay galit na halos mamatay na siya. Ibig sabihin, ang frontal army ng kalaban, na akala nila ay hindi gumagalaw, ay nakadikit na talaga sa kanilang mga pader nang hindi sila nagpapansinan. Ito ay napakalason, ngunit ito rin ay nagpaparamdam sa mga tao ng napakawalang pag-asa. Bagamat ang mga tagapagtanggol ay may kataasan pa rin sa bilang, alam din niya kung gaano kalakas ang regimen ng kabalyero, ngayon na sila ay direktang nakalusot sa lungsod, ang pag-asa sa kakaunting bentahe na iyon lamang ay hindi maaaring maging anumang banta. Sa madaling salita, isa lang ang solusyon nila. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!